RMCBC, Rizal Memorial Colleges Broadcasting Corporation. ang Radyo ni Juan Network, serving the interest of the Filipino people. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Human nga gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Philippine Anti-Terrorism Act of 2020 o ang gitawag nga Republic Act number 11479. Gibaha gilayon kinig batikos sa nagkadayang sektor nga nabalakang gamiton kini sa gobyerno aron pahilumon ang katawhan sa pagpadayag sa iyang mga kadismaya sa pamaagi sa gobyerno karon. Labi na nga nagsagubang kita sa epekto sa COVID-19. Daan ang nagpadayag o pagsupak ang sektor sa mga abogado, ex-justice, media, o siyempre mga aktivista. Gani bisan ng katawhang moro nagpadayag usab sa ilang kabalaka nga imbis tinuod nga terorista ang gukuron ni ini kabalaod, tingalig katawhang moro ang mamahimong biktima. Pila ka oras diyang gianunsyo sa palasyo ang permado na ni Presidente Duterte nga anti-terrorism bill. Paspas ka ng gawas ang mga nagduso nga i-veto ni Presidente Duterte ang balaod nga naa sa iyang lamesa. So wa pa permahi sa Presidente ang anti-terrorism bill. Tungod kay halos magduha ka semana na kining anaara sa lamesa sa Presidente, nagduda ang mga nagbantay unsa mang aksyon sa palasyo nga palabyon lang ni ini ang 30 ka adlaw aron mahimong lapse into law ang balaod nun. Pero sukwahe di ay sa gilauman ang nahitabo. Gipirmahan ni Presidente Duterte ang balaod nun nga maoy mo aminda sa 2007 Human Security Act nitong Biyernes lang. Kini maoy mibulabog sa mga nagpaabot og naniid sa aksyon sa Pangulo. Karon nga gipirmahan ni Presidente Duterte, paspas nga mipasaka sa ilang petisyon ang grupo sa mga nagkahiusang abogado aron hagiton sa hawanan sa Korte Suprema ang gobyernong Duterte nga proibahan nila kung kini nga balaod nakasubay ba sa atong batakang balaod sa atong konstitusyon sa Pilipinas. Daan ang giulan sa batikos ang balaod nun, bisan pa man sa panahon nga gidibatihan pa kini sa ubos balay balaoranan ni atong miaging buwan. Gani, ang principal sponsor sa balaod nun nga si Congressman Rofi Biazon sa tumoy sa deliberasyon miatras sa iyang pagduso sa anti-terrorism bill tungod kay matod pa niya gidali-dali sa liderato sa Kamara o gikopyara nila ang versyon sa Senado. Mga higala, nga naman, nga hilabihan kakontrobersyal ang Philippine Anti-Terrorism Act of 2020 o ang Republic Act 11479. Siguro mas maayo nga maminaw kita sa mismong nagtuon sa balaod o isip abogado atong sundan ang mga pagpasabot nganong daghan man sa mga eksperto sa balaod ang nagpadayag og kabalaka sa Anti-Terrorism Act of 2020. Mga higala atong ihatag kang Dean Mil Santa Maria ang pagpasabot nganong duna mangyoy kabalaka ang mga eksperto sa balaod sa anti-terrorism bill. Si Dean Santa Maria, usa ka Filipino lawyer, broadcaster usab siya,
og professor sa Ateneo Law School, samtang dean usab siya sa Far Eastern University Institute of Law. Manghigala atong paminahon si Dean Mil Santa Maria sa iyang pagpasabot. Anti-Terrorist Act po. Ito po nagiging kontrobersyal. Ito pong proposed Anti-Terrorism Act. Bakit po kontrobersyal ito? Sapagkat nga po, kung titignan nyo, maganda naman po ang layunin para sugpuin ang mga terorista. Sino ba naman ang aayaw dyan? Kaya lang, sa pagpapatupad po, may mga probisyon na labag sa saligang batas at kung matupad, ay baka makapinsala po o ma-prejudice ang ating mga karapatan at kalayaan bilang mga mamamayan. So, ang pakay at ang layunin ay maayos, maganda, sugpuin ng terorista, pero sa pagpapatupad po ng batas, talaga lang po may mga probisyon na magtataka kayo kung bakit nahandoon sapagkat po atang napakalawak. Ilan lang po ang provision ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko na po tatalakayin lahat ng batas. Ito lang pong para sa akin ay medyo delikado. Yung third paragraph ng Section 25. Alam niyo po, dito sa Anti-Terrorism Act, meron pong ginawang parang komite. Ito po ang tinatawag na Anti-Terror Council, Anti-Terrorism Council. Grupo po yan. Kasama po dyan yung Executive Secretary, Defense Secretary, the Secretary of Foreign Affairs, DOH, ITC, at pati na rin po yung Executive Director ng AMLAC, at saka yung Secretary ng Department of Interior and Local Government. Committee po sila. Ang tawag po sa kanila, ATC, Council po. Malaki po ang binigyang kapangyarihan sa kanila. Ang kapangyarihang mag-designate, iyan po ang sinasabi ng batas. Designate kung ang isang mamamayan ay gagawa o nakagawa ng mga offense ng ipinagbabawal ng proposed law. Sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito pong mga section na to, ito po ang mga offense na nagde-define kung sino ang terrorist. Yan po, sila po ang makakapag-designate kung sino ang mga kumikilos o nagkilos o gumawa ng mga offenses sa Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngayon po, punta po tayo sa susunod na slide, ano po, ha? At ayan po, ang taong gumawa ng offense ang pinagbabawal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ay isang terrorist individual. Yan naman po ay ayon sa Section 3-L ng batas. So, meron pong 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ang sino pong gumawa niyan ay terorista, pwede pong i-designate ng ATC kung sino gumawa niyan. Kaya sa makatuwid, ang ATC po ay ang may kapangyarihan mag-designate kung sino ang terorista. Okay po, ngayon, bakit po medyo delikado yan? Sapagkat po, pinapahintulusan silang mag-designate, pero wala naman pong procedure sa Section 25 na pwedeng pasinungalingan ng kanilang pinaparatanganan. Yung ginagawa nilang respondent, yung ine-examine nila, hindi po siya dadaan sa isang hearing. Hindi mo naman po siya bibigyan ng notice. Wala po. Talagang sila lang po, unilateral lang po ang mangyayari. Kaya all of a sudden, baka tatawagin ka na lang, oy, terorista ka. Sapagkat wala po sa Section 25 ang procedure para po sa designation kung sino ang terorista. Ang sinabi lang po, on the basis of probable cause, pwede silang mag-designate kung sino ang gumawa ng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ang mga definisyon ng terorista. Ngayon po, kung ihahantulad po natin yung Section 26, ang Section 26 po, doon po naman ang Department of Justice pwedeng mag-apply sa korte at ang korte po ang magde-declare na isang tao ay terorista. May procedure po, bibigyan ng notice yung kabila, bibigyan ng pagkakataon magpresenta ng ebidensya para po i-defend ang sarili niya. At kung nakita po ng Court of Appeals na, mahina ebidensya mo, then ide-declare siyang terorista. So meron po tayong dalawang mode.
Isang executive mode, isang judicial mode. Yung executive mode po, walang procedure, probable cause lang. Yung court mode, yung judiciary mode, meron pong procedure. Kaya ang tanong, bakit ang hukom niligyan ng procedure pero ang ATC wala? Yan ang tanong nyo. Yan po kaya sinasabi ng iba, napaka makapangyarihan itong ATC. At ang mga members po niyan, siyempre mga karamihan, sekretaryo sa kabinete, alter ego po yan ng presidente. Ito po ang pangalawang nakakatakot. Section 29. Binigyan ang mga alagad ng batas ng kapangyarihang maglagay sa custody nila ang isang mamamayan. Letter A, base sa suspetsa lamang at dapat may written authority ng ATC. Letter B, 14 days at pwede pang pahabain ng another 10 days. At walang charges po. So kita niyo po yan. Bakit po nakakatakot yan? Sapagkat suspetsa lang po pwede nang magdakip. Sa aking palagay po yan. Pang-aresto na rin po yan. Suspetsa. Alam naman po natin, suspetsa. Hindi po yan pagpapatunay. Suspetsa. Di ba po? Sapagkat ang mga katagang ginamit ng batas ay take custody of a person, quote-unquote, suspected of committing the crime penalized and defined in 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan po, suspected. Kaya po, di ba po nakakatakot? Hindi naman po sinabi ng batas na taken into custody those who have been proven. Kaya ang sabi po, those suspected. Iba po ang suspected sa proven. Ang ginamit po nilang kataga, suspected. Okay? Kaya iyan po ang napaka matinding mga section ng Anti-Terrorist Act. Talagang na nakakagambala ng utak, nakakakaba. Talaga pong baka mabaliwala ang Bill of Rights na nagsasabi na no law shall be enacted that will deprive a person of his life, property, and liberty without due process of law. Sapagkat dinesignate po ng terorista ng ATC, mawawala na rin po yung presumption of innocence. Magkakaroon ng presumption of guilt. Pananaw ko lang po yan. Kaya dapat po, iyang batas na yan, kung hindi babaguhin yan, dapat itapon na yan. Pero tignan natin, baka naman po may pagkakataong pang mabago. Kaya po tignan natin ang development dito. Pero kung wala na pong gagawin dyan, hindi po dapat ipasa yan sa pananaw lang po ng inyong lingkod. Ngayon, papaanong nagiging batas ang isang bill ng Kongreso? Ito pong panukalang to, itong Anti-Terrorist Act. Papaanong magiging batas to? Okay po? Ngayon, kung nagsang-ayon na po, nagkaayos na ang House of Representatives at saka po ang Senate, okay na sila. Wala na silang pinagtatalunan. Ibibigay na po yung bill, yung panukala sa Presidente. Number 1, alternative ng Presidente. Sasang-ayon po ang Presidente at pipirmahan. Ilalathala sa dyaryo at pagkatapos ng 15 days, magiging epektibo na ang batas. Or, number 2, di sasang-ayon ng Presidente, i-veto at ibabalik niya sa Kongreso ang panukala. Pero kung 2/3, 2/3 vote of Congress, kinounter dito ang Presidente, papalathala po ulit sa dyaryo, pagkatapos ng 15 days, epektibo na ang batas kahit walang lagda ng Presidente. Ngayon po, ito ang bago sa ating konstitusyon. Ito po ang bagong alatuntunin. Basta't po binigay sa Presidente at hindi vinito, o hinayaan na lang at hindi pinirmahan. Sa madaling sabi po, wala lang ginawa ang Presidente. Pagkatapos po ng 30 days, magiging batas na ito na para na ring pinirmahan ng Presidente. Ilalathala po ulit sa dyaryo. Pagkatapos ng 15 days, magiging epektibo na ang batas. Kaya dapat po, kung ayaw po ng Presidente, ibibito niya po yan, babalik sa Kongreso. Kasi kung papatulugin niya sa kanyang desk at hinayaan niyang 30 days ay lumampas, automatiko po it will lapse into law. Sabi po ng ating saligang batas, Section 27.1, Article 6 of the Constitution, and I quote,
dapat ipabatid ng Pangulo ang kanyang pagbito sa alinmang panukalang batas sa kapulungan kung saan ito ay nanggaling sa loob ng 30 araw matapos matanggap ito. At kung hindi, ito ay magiging batas na para na ring nilagdaan niya. Yan po ang epekto. Naglalapse into law kung tinulugan ng presidente. At sino mang presidente, hindi ko lang po tinutukoy itong presidente natin yan. Sino mang presidente, sinabi niya halimbawa, nag-announce siya. Kasi halimbawa, ang mga tao po ay sumisigaw na. Ayaw namin yung batas na yan. Ayaw namin yung batas na yan. Halimbawa po, para lang pakita sa mga tao na siya ay sumasang-ayon sa mga tao, sasabihin niya, hindi ko pipirmahan yan. Hindi ko pipirmahan yan. Matutulog yan lang sa desk ko. Ang epekto po nun, tandaan nyo, after the lapse of 30 days, kahit na po sinabi niya yan, it will lapse into law. Magiging batas po yan. Ang dapat nyo pong gagawin, ang dapat ng presidente gagawin, bibito at ibabalik sa Kongreso. Hindi po patutulugin sa desk. Sapagkat po, kung patulugin niya sa desk, kahit na po ano pang sabihin niya, pag nag-lapse ang 30 days, pagkatapos ng 30 days, batas na po yan. At para maging epektibo, ipapalathala lang po yan sa dyaryo. After 15 days, effective na po yan. At kung maging effective na po yan, tayong lahat ay sakop na niyan, ignorance of the law excuses no one. Kaya po ang kung ayaw nyo yung batas na yan, ang susunod na ng akyat ay sa Korte Suprema. Siyempre, yung mga justices sa Korte Suprema, mga tao rin po yan. At siyempre, hindi pa po natetest ang Korte Suprema kung sila nga ay independent from our executive. Kaya po, kung umakyat ito sa Korte Suprema, it is their big test. Independent nga ba sila sa presidente at sa executive? Ang presidente nagtalaga sa kanila doon, at least yung majority ngayon. Kaya yan po ang susundan natin. Mga higala, ayon na bati, mga si Dean Santa Maria sa College of Law sa Far Eastern University nga nag-explain kabayan ining kontrobersyal nga anti-terrorism law. Kisabay dili gusto nga matapos na ang terorismo sa atong nasod. Ang atong nailhan nga mga terorista o kadtong mga naghimo og mga pagpamumba, pagpangatake yang mga biktima inosenteng sibilyan. Kita baya diri sa dakbayan sa Davao, biktima na kita sa mga pagpamumba. Usa sa airport, usa sa seaport, na mga series of bombing ang mga nahitabo sa San Pedro Cathedral, nga may patay og daghang mga sibilyan. Kadto terorismo nga binuhatan. Apan sama sa gingon ni Dean Mil Santa Maria nga sa definition pa lang sa pulong terorista sa balaod nga gipirmahan ni Presidente Duterte niadtong Biyernes, naglangkob kini sa lapad og dili specific nga pag-ila sa gikonsiderang terorista. Ang pamaagi sa pagpatuman sa balaod sa punto sa mga nagtuon sa balaod alang kanila may gawas sa gitakdang proseso sa konstitusyon na para kanila o sa kapaglapas sa mga katungod sa katauhan. Na mga punto nga gisgutan si Dean Santa Maria apan tungod kay gipirmahan naman ni Presidente Duterte ang sunod nga aksyon aron gukuron o babagan ang naisgutang balaod nun adto na sa Korte Suprema. Kagahapong adlaw gisumitir na sa grupo sa mga abogado
ang ilang petisyon ngadto sa Korte Suprema aron babagan kini nga balaod, aron questionon kini nga balaod, tungod kay kung makalusot kini nga balaod, mamahimo kining mangtas ngadto sa iyang katawhan. Kinahanglan magbantay ang katawhang Pilipino. Kinahanglan mulihok karon na, tungod kay kung dili kini babagan nga balaod, pwede nakitang tanan or bisan kinsa mamahimong makahiagom sa kabangis niini nga balaod. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Ay gala, may buntag, may udto. Kapaniud to ato mga tigpaminaw karon. Sa badlaw karon, pitsa 6, no? July 6, 2020. Ting taasa na sa kining positive sa coronavirus sa Pilipinas. 44,000 na ang latest nga ihap. Kagahapon sa alas 4 ang takna sa hapon. Kaya ha, ato tanahon. Ang latest count. So 4 p.m. kagahapong adlaw, 44,000. God. 44,254. Kini ang pinakadako sa tanan. Kay niabot og 2,434 ang bag-ong mga nadugang sa ihap sa positibo sa coronavirus. Yes, saon na lang nato ni pag-atubang nga sitwasyon. Sa Barangay 23-C, Diris Davao, ilahang ang term gigamit is hard lockdown. Ambot unsay naong anang hard lockdown. Naong gyud. Usa ba na siya kung mangtas ang enhanced community quarantine unya mangtas pod ang general community quarantine, kung sabay naa diha sa hard lockdown sa mga taga-barangay 23-C. Shout daw mo din na kay kini nga barangay mo'y pinakapaspas nga nagdugang og mga positive nga mga pasyente nga natakbuyan sa coronavirus. Sa tibok Pilipinas, 44,254 kagahapong adlaw nadugangan siya og 2,434. Doon ang explanation sa mga eksperto sa panglawas. DOH niya, nga kini ang coronavirus, inig swab sa imuha, ano bang, agi ka og testing, pwede diay nga mugawas ka nga positibo. Muna nga dunay validation. I-validate nila ang resulta nga positive. Kay matod pa sa mga taga-Department of Health nga posible nga ang nakita sa imuha katong mga bayanan na lang sa virus. Buti pasabot, namatay ang virus sa imuhang sulod sa lawas. Pero kung iswab ka, mugawas siya nga positibo ka. So that's why dunay validation. Ang validation, mao siya ang mo konperma kung buhi bagyod ang virus nga naa sa imong lawas. Kasi nyo? Karon, nag-congratulate man to si Secretary Roque atong Pizza 30. Kay niingon man ang UP mathematicians, ito mga expert sa UP,
nga by June 30 moabot og 40,000 ang posibleng positibo sa coronavirus. Na before di ay nag June 30, June 28 pa lang niabot na og 46,000 ang positive sa coronavirus. But kinahanglan pang validation. 46,000. At that time, June 30, niabot og 37,000 ang validated. So dool dito. So moyong ka tama ang analisa sa University of the Philippines experts nga by June 30 moabot og 40,000. Kay June 28 pa lang ang nigawas nga positive at that time is 46,000. Galing lang ang validated is 37,000. So, pila ba ng gintang anang 46-37? Almost 10,000. Ano na itong kabhang na lang itong 3,000. O gyapon. Naigo sa taga-UP ang ilang tansya. Karon, o sa tansya sa UP, iyon nila, by August, July man ta karon, August, moabot og 91,000 ang pwedeng magpositibo sa COVID-19. Kung kagahapon naa na sa average of 2,434, di man ni average, no? Sa count nga 2,434, my God, dili layo tong ginaingon sa UP nga iyan anak kadaghan na ang kontaminado sa coronavirus. So pwede nga samtang galakaw-lakaw kita na natay corona, dili corona sa ulo coronavirus nga dala-dala, og isog ka og immune system, pwedeng patyo niya ang coronavirus sulod sa imong lawas. E matod pa sa mga eksperto, nakabhang na lang. Kung napatay nimo sa imong kini man ko atong lawas na atay kaugalingon nga mga sundalo diya sulod. Di ba? Di ba og kalinturahon ka kana bang masamad ka unya kalinturahon ka nay mo bukol diri sa imong bugan. Term ginagamit na mo ana pamayson man tawag. Kanang bukol mo na ang mga armado di mo sa sulod sa imong lawas. Nga kung dunay mga bakterya nga naa din na iyahan ang dakpon, iyahan ang i-contain mo nang magkalintura ka. Awito nga kung gakalintura ang tao, gakalintura ang bata, bot ipasabot, ni trabaho ang imong immune system. Ni sukol ba ang imong immune system? Pero mo lagi, kung ang imong immune system walang kalaban-laban ani nga mga virus, patay yo ka. 6 feet below the ground. So risko siya. Kay samtang asymptomatic ka, o ben baka ikaw tong tao nga naglakaw-lakaw nga gadaladala o kabhang sa coronavirus kay napildi sa imuang immune system sa sulod. Pero katong oras nga naa pa na siya, pwede ka nga mang nakod sa uban. Ang delikado ang imong matakdan. Kay kung naa kay matakdan nga hina ang iyang immune system, automatic nga igo siya. So diha sa barangay 23 the C, nay bata diha nga naigo. I don't know kung unsa ba gyud ang hinungdan nganong daghan man diha dapita sa barangay 23. Di ba? Mapanay atong dapat susihon og maayo sa City Government of Davao. Aron may bawaan nato og makapangandam ang uban nga mga barangay. Di ba?
Inang ato lang por rason tanan siradan. Pero sa ingon ana nga sitwasyon, dapat may balan. Magkandak og study, magkandak og survey, makigistorya sa mga tao na mo distansya lang ang mga taga City Hall. Ug ingnon lang lockdown lang din na padadaan na mo pulis. Pulis pay matakdan niya. Mga barangay pulis pay matakdan din na. Inana kapaspas ang pagsaka sa coronavirus. Og hangtod karon wala pay konkretong solusyon ang atong kagamanan unsaon nga ma-flatten ang curve. Yan na nga problema. Ang pangutana kanus aba kita makaginhawa o makapahuway nini nga problema tungod kay tanan gyud kita karon apektado. Labi na ning naa na ng anti-terrorism bill kung makalusot na og dili ma-approve ang temporary restraining order nga gipangayo karon sa unang grupo sa mga abogado nga nag-file kagahapong adlaw sa ilang petisyon sa Korte Suprema. Karong adlaw ilang dadon ang hard copy sa ilang petisyon. Kay kagahapon soft copy ang ilang gisubmit sa korte. Aron lang nga maghukod lang dayon. So, headed by Attorney Calleja sa mga banggiitang lawyer and former DepEd Secretary Luis Tru. Gardon sad, no? Sila to mga petitioner karon. Napay mga nagsunod nga mga petisyon gikan sa grupo sa Makabayan Black. Sila si Attorney Nery Colmenares. Doon na pa laing nga grupo sa mga lawyers. Even IBP, I think. Nag-question ni ini nga balaod. Awara, sa kadaghan sa mga nangutana, bisan ang mga experts na balaka na ang tubag sa atong mga naas gobyerno, nganong mahadlok man mo og dili mo terorista? Pagkapulok na lang. Terorista na mga abogado nga nahadlok or nabalaka anak nga balaod. Dugar man na din na nagapanglaban man na sabi sa terorista din na sila. Bida ni si Esperon. Pilingon ragi kayong tawana. Ang git itaon og naa siya ambot na lang. Ilay edad sa ok-ok. Basa ta sa itong mga texters. Unang tumatapos kay 4:06 minutos na lang ang nabilin. Alas 12:54 na diri sa atong orasan. Texter 8734 Otto Serdong giunsa man ni Rocky paghuna-huna nga nidaog ang Pilipinas sa COVID-19 nga nagkadugang og nagkadaghan naman hinoon kada adlaw ang kaso sa COVID-19. Bot ni mo Rocky. Bot niya pasabot si Rocky si Rocky. Secretary Rocky. Harry Rocky. Ito. Na overwhelmed lang niya to si Harry Rocky mo itong ingon niya, congratulations. Congratulations yung kagaral. So, manimo bisan pag naapa na 2-3 ka buok diya pag moingon kag na ng coronavirus mo patay nagtawa ay pag sige congratulations kung gani kay nahimo. Giga kay Texter 7752 good AM RNJ og unsa ni naminaw sayod na ang tibok kalibutan nga ang terorismo hinimuan sa CIA uban sa pakigkonsabo sa gobyerno. Ang tumong pitulon ang katawhang mosupak sa ilang plano nga gamiton ang tanang rekurso sa Pilipinas aron luwason ang China ug US nga 2008 pa nagpinal na sa krisis. Unsa usab kini ka money making tricks sa CIA
AFP ug sa PNP nga nag-target nga ang target mao ang Anti-Terrorist Campaign Fund. For info, buhi pa si Michael Miring, Abu Sabaya og si Marwan, si Isnilon Hapilon, asset sa PNP nga mao ang nag-organize sa Dawla Islamiyah nga gipanguluhan sa Mauti Brothers, Abdul Abubakar al-Baghdadi, kanhi piniriso nga gibuhian ni Obama aron mangulo sa ISIS. 1 month pa lang gubat sa Iraq, mikita dayon ang CIA og $5.6 million gikan sa Anti-Terror Campaign Fund sa US Congress. Wa pay labot ang fund gikan sa UN. Katawhan pagmata, sukol og panalipdan ang atong katungod. Si Tatay Cardo maglasang ni sa Barangay 19 Das B, Bahada, Davao City. Si Boy Negro nga gidakop sa ISAP o gipabarog isip star witness sa Ayala bombing o sa lamang ka sidewalk vendor o guway kalibutan sa bombing o gani kaila o pulbura. Ila lang gipamemorize og affidavit o gipabarog sa korte. Solve na dayon ang kaso. Kwarta dayon sila. Imbestigahin ninyo na si Boy Negro sa compound sa ISAF. Nagpuyo karon uban sa ubang mga witness. Gikan kana kang 7752. Yo, kani 77, no? 52. Kang isip may bawaan. Bagay, talking of Michael Miring, itong yang banggit kaginina, mautong makapatingkag pod sa atong dunggan. Tungod kay human siya na unay og nabuthan sa iyang bumbang daladala diha sa Evergreen Hotel sa may Ramon Magsaysay Avenue, yang gurin. Tinga man ka nga special man siya sundo diri sa Davao, diha sa ospital sa Davao Doctors, putol naman yung tiil. Special siya sundo sa eroplano sa Amerikano, sa FBI, o guway po pananggid nga gidala dito sa ilahang lugar sa Amerika. Diha nagsugod ang kalagot ni kanhi Mayor Rodrigo Duterte, karon presidente na, batok niining diskarte sa Amerika o sa CIA. Si Presidente Duterte mismo ang nag-ingon nga kanang nasa iyang palibot mga CIA na sila. Lorenzana, Anyo, ang ubang pang mga generals. Pero natingaman ta karon nga gunit-gunitan raman sa ilong si Presidente Duterte o bisan sa pagpapirma niya ng anti-terrorism bill. Pirma man sad. Ay nako, 5297 AM sir, mahigod ang pagdumala ni Digong kung kinsa ang nakabinipisyo sama sa mga oligarkiya o mga iro ni ini nga AFP o sa PNP. Unay-unay na baya sila karon, no? Pero sa mayoryang sektor nga mga mag-uuma, mamumuo o gagmayng negosyante, dunot yun ding gobernuha. Gikan kang talyo sa kumbal. Buntag sir sa mga tigpaminaw. Diris Compostela, daghan mag-uuma ang gipatay, gidakop, tungod sa nagbabag sa dakong mina nga musulod. Sa pagkaha, kung legal, ang terorista sama sa AFP o PNP nga may responsable ni ini. Legal terror law. Ang kamatuoran ni ini kay silaman mismo ang terorista. Udto sir, o sa mga tigpaminaw,
diri sa Compostela daghan mag-uuma ang gipang patay, gipang dakop tungod sa ano nito atong gibasa. Gikan kag Talyo sa Compostela Valley Province. Ayan. Thank you very much, Mr. Talyo. Diapa reaksyon, launa na. From 97945. Good PM, Sir Dong. Greet lang nako akong asawa. Ganas digos pat na kabulan wa mi nagkita. Sus Ginoo. Tungod aning lockdown. Amping diha from JR ang imong bana diri sa Kalinan. Pwede ka na siguro ka uli ba? Tuwa na to imong asawa in 4 months. My God. Gigan kang 7577, sir. Pagkapait palandungon ang kahimtang karon. Sagol-sagol ang ito ang problema. Gupot-gubot pa sa lukot. Ang corona nakasamot og kapobre. Lockdown, Marcelo, gera sa katawang Pilipino. Duterte, mata tanawa ang atubang og likod. Katawhan, mata na. That's bato-bato ng Davao City. Morning, kumusta og unsay kasikas? Iyan. Gikan kang 7577 atong texter. Dini sa radyo ni Juan. Ayun. Makikalawa na tayo kung panahon sa pagkaginod sa unahan. Thank you very much sa inyong pagsunod sa atong tulumanon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Sa ngalan sa kinatubukang puwersa sa News and Information Center, of course, ato pasalamatan. Pikas Lawak, sila si Ryan Fernandez, Wider Saldana, of course, si Romel Berdida, o siyempre, Jan De La Torre. Tanan-tanan nga mga naglangkob sa atong parag-uban karubulta arong hapuna. Salamatan sa nato atong mga kaubanan dito sa transmitter site to dito tanan ang atong mga technical men ning kamot nga ma-improve nato ang ato ang pagsibya sa kahanginan. Sa Samal to sila si Mamerts or Mamerto Taradel, Ray Barwis, Carlo Palik, napo dito sila Jimnel Pudi. Sila si kisa pa ito kauban dito, Dindo Galindo and Arthur Caminadi. Ayan. Hapsay pa di ay atong memory, no? Sa ngalan, sa ginatibok ang pwesa, thank you very much sa inyong pagsunod sa atong tulumanon. Adlaw, sa ba karon? Lunes. Pizza sa buwan sa Hulyo, tuig 2020. Ako si Dodong Solis, mayong salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.